Bumubulgar na resibo na may pirma ng isang multong impormante o isang peking pangalan para mailusot ang milyong pondo ng bayan. Isang pangalan na tila hango sa isang sikat na restaurant cafe at tatak ng chicheria. Ngunit sa likod nito, nagtatago ang isang seryosong pambansang kontrobersiya ukol sa milyong-milyong pesong pondo ng bayan. Nitong Day 11 ng impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte, formal nang umakyat sa Senado ang pinakamalaking misteryo ng kaso, ang pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos. Inilatag ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan ang isang opisyal na acknowledgement receipt o AR na isinumite ng Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit o COA. Ayon sa dokumento, si Mary Grace Piatos ay tumanggap ng eksaktong 70,000 peso. Ang layunin ng nasabing pondo, nakasaad dito ang pariralang o payment of reward at may katabing salita na parentheses, medicines o gamot. Nilagdaan ang transaksyon noong Disyembre at 30 taong 2022. Bahagi ng kontrobersyal na 125 million confidential funds ng Office of the Vice President na naubos sa loob lamang ng 11 araw noong taong iyon. Sa witness stand, kinumpirma ng dating COA State Auditor na si Roderick Wamil na ang resibong ito ay bahagi ng 845 na resibong isinumiti ng OVP. Ngunit ayon kay Wamil, kulang ito sa supporting documents. Sa ilalim ng Joint Circular 2015-01, ang mga pabuya sa impormante ay nangangailangan ng karagdagang ulat na nagpapatunay na naging matagumpay ang kanilang operasyon at hindi sapat ang pirma lang ni Mary Grace. Ngunit hindi lang si Mary Grace ang nabulgar. Lumabas na tila may buong pamilya ng Piatos sa listahan ng OVP liquidations. Kasabay na iprinisenta ang isa pang resibo sa ilalim ng pangalan ni Renan Piatos na nakatanggap di umano ng 110,000 noong December 2023 para naman sa purchase of information o pagbili ng impormasyon. Dagdag pa nito, may lumitaw din umanong mga pangalang Pia Piatos Lim, Andy C. Lim at mga lagdang katunog ng sikat na cellphone model tulad ng Xiaomi. Dito na pumasok ang pinakamalaking bomba sa pagdinig. Nag-issue na ng opisyal na sertipikasyon ang Philippine Statistics Authority o PSA. Ang hatol ng PSA, walang kahit isang record ng kapanganakan, kasal o kamatayan sa buong Pilipinas sa ilalim ng pangalang Mary Grace Piatos. Siya ay isang multo o gawa-gawang karakter. Dahil dito nananatiling nakataya ang 1 milyong pabuya na inilaan ng Kamara para sa sinumang makakapagturo sa kanya. Sa panig ng depensa, tumangging mag-speculate si Defense Counsel Attorney Michael Pua kung magkamag-anak ba ang mga nakasulat na pangalan. Git ng kampo ni Vice Presidente, ang mga pangalang ito ay maaring mga alias lamang. Karaniwan umanong ginagawa ito sa mga intelligence operations upang protektahan ang buhay at seguridad ng mga totoong asset at informers ng gobyerno. Idinagdag din ni Vice President Sara na ang mga liquidation documents ay hindi direktang dumaan sa kanyang opisina kundi sa kanilang Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at sa COA. Protektadong sekretong asset nga ba si Mary Grace Piatos o isang peking karakter para lamang mailusot ang paggasta sa milyong pondo? Habang patuloy na gumugulong ang impeachment trial sa Senado, ang misteryong ito ang magpapasya sa tunay na estado ng pananagutan sa pera ng bayan. Ikaw ka-artikulo, ano ang masasabi mo sa video natin ngayon? Pwede ka mag-comment sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang artikulo. Maraming salamat!